makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoong Hesus, Diyos na banayad sa pagkagalit sa gana sa kahabagan sa mga naunang mabungang panalangin po ng aming beloved Honorable Evangelist Welde Almeida, End Time Prophet, Lord God. Marami pong salamat sa paglagis mo sa bawat bahagi na iyong balagawain na tapos na tigit, sa pagkilos mo sa aming kalagitnaan sa iyong Santong Espiritong nagbigay galak sa iyong mga puso. At bagong lahat, kami po'y nagpakumbaba, lalo abang lingkod, sa amin po nagawang pagkukulang, pagkakamali, pagkasala, kabagang mo kami patawarin. Lubos-labis kami nagsisi sa aking mga labi, mahal na Panginoon, ikaw po maglagay na makatagan na dapat bigkasin, ikaw po aking nasahan, buksang pang-unawa, kaisipan ng bawat napakinig, at patulma kaming samahan ng iyong kapangyarihan sa pangalan ni Jesus, and without doubt, Satan cast out, be bound into hell, and be there forever in the name of our dearest Jesus we pray. Amen and amen. Everybody say, praise the Lord. Una tigit sa lahat, ang pinakamataas na pagpupurit, pasalamat, kaulatiang kadakilaan ay tangi lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, sa ating Diyos na buhay at makapangyarihan. At ako po'y nagpaabot ng dobling paggalang sa ating pong beloved Honorable Paris in the Lord. At hindi natin malilimutan ang mga turot aral na iniwan ng ating beloved Honorable Evangelist Welde Almeida, the End Time Prophet of our loving God. Gayon din po mga minamahal ating beloved Assistant Pastor, our beloved Mama Dear. At ako ay nagpabot ng paggalang pagbati sa mga beloved children ng ating beloved Paris in the Lord. At magandang hapon sa inyo lahat, sa ating pinagpalang mga baguhan, sa lahat po ng ating viewers sa ating pong live webcast. Purihin nating mga Panginoon. Ang ating tatalakayin, kindly pakilagay sa ating monitor, God's perfect specifications. God's perfect specifications, sa Tagalog, perpektong pamantayan ng Diyos. God, perfect specification. Perpektong pamantayan ng Diyos. Ihanda po natin mga minamahal yung ating mga teksto, kindly po sa ating mga beloved Bible readers. In the book of Psalm, chapter 18, verses 20 and 21. The Lord rewarded me according to my righteousness, according to the cleanness of my hands hath He recompensed me. For I have kept the ways of the Lord, and have not wickedly departed from my God. The book of Psalm, chapter 9, verse 17. The wicked shall be turned into hell, and all the nations that forget God. God bless you po, kindly sa Tagalog. Dito po sa mga awit, Kapitulo 18, versikulo 20 at 21. Ginantimpala ako ng Panginoon ayon sa aking katuwiran, ayon sa kalinisan ng aking mga kamay, ay ginantimpala niya ako. Sapagat aking iniingatan ang mga daan ng Panginoon, at hindi ako humihiwalay ng masama sa aking lakat, sa aking Diyos. Dito po sa awit 9, ang talata 17, ang masama ay mauwi sa impyerno, pati na ang lahat ng mga bansa sa nagsisilimot sa Diyos. Amen. Palakpakan po muna natin ng sabay-sabay na palakpak ang ating mahal na Panginoon. Pumalakpak muna tayo ng sabay-sabay. Kahit mainit ang panahon, dapat mas mainit ang ating paglilingkod sa mahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. God's perfect specification, ang ibig sabihin, perpektong pamantayan ng Diyos. Ano ba ang perpektong pamantayan ng Diyos, mga minamahal? Yung sinasabing pamantayan na dapat gampanan ng tunay na Kristiyanong magmamana ng buhay na walang hanggan. Kasi may mga Kristiyano, mga minamahal, ang pamantayan nila ay yung ayon sa kanilang kalooban. Pipiliin nila, mga minamahal, sa banal na kasulatan kung ano yung nararapat para sa kanila na kaya nilang gawin. Para sa kanila, Kristiyano na sila noon, mga minamahal. Pero iba ang natutunan natin sa ating mahal na magulang sa Panginoon. Sa katauhan ng ating beloved Honorable Evangelist Welde Almeida, the End Time Prophet of our loving God, at ang ating beloved Honorable Assistant Pastor, our beloved Mama Dear. Perpektong pamantayan na nanggaling sa Diyos. Kaya sinisigurado, mga minamahal, na ang bawat pangangaral na kanilang binitawan, hindi ka lang pagpapalain sa pisikal. Hindi lang gagaling ang karamdaman mo, hindi lang malulutas ang problema mo, hindi lang sasagana ang buhay mo.
Kasi kung hanggang doon lang ang pangangaral, mga minamahal, walang kwentang pangangaral. Ang pangangaral ng ating mahal na magulang sa Panginoon, nakamtan mo na ang kagalingan, nakamtan mo na ang kasaganahan, nagkaroon ka ng kapayapaan, nalutas na ang problema mo, magmamana ka pa ng buhay na walang hanggan. Yun ang pamantayan sa ating itinuro. Kung maaalala nyo mga minamahal, sa television program sa pangangaral, ang Lucas 19:20 ay palaging binabanggit ng ating iginagalang mahal na pastor. Sinasabi mga minamahal na ikaw ay binigyan ng kapangyarihan ng Diyos na yurakan mo ang serpente, alakdan at sa anumang paraan, mga minamahal, ikaw ay hindi magagawa o magagalaw ng kaaway. Ang ibig sabihin, walang kaaway na pwedeng magtagumpay sa'yo. At sa talatang 20, sinasabi, huwag kang magalak sa bagay na yon. Magalak ka dahil nakasulat ang pangalan mo sa aklat ng buhay. Iyon yung sinasabing God's perfect specification o perpektong pamantayan ng Diyos, mga minamahal. Kinakailangan ang pagiging Kristiyano mo mula sa lupa hanggang langit, manahin mo ang buhay na walang hanggan. Ngayon, ano ba ang tinatawag na perpektong pamantayan ng Diyos? Sabi ng ating nabasa, Psalms chapter 18, verse 20 and 21, ginagantimpalaan ako ng Panginoon ayon sa aking katwiran, ayon sa kalinisan ng aking kamay, ay ginantimpalaan niya ako. Yung palang katwiran na gagawin mo, sarap ng Diyos. Yung kalinisan ng iyong kamay, sarap ng Diyos. Ang ibig sabihin, paggawa ng katwiran, paggawa ng mabuting bagay, sarap ng Diyos, dun ka gagantimpalaan ng ating mahal na Panginoon. Ang gantimpala ng Diyos, mga minamahal, hindi mo yan makukuha sa sarili mo. Marami nang gumawa niyan. At ginawa ko na yan sa aking sarili, mga minamahal. Ang pamantayan ko, kung ano ang pamantayan na natutunan ko sa aking magulang. Isinilang kang may Diyos na. Ayun ang Diyos mo. Sino ba yung Diyos mo? Yung Diyos na ginawa ng kamay ng tao. Sila'y nanalangin ng paulit-ulit, nanalangin ako ng paulit-ulit. Nagsakripisyo, mga minamahal, naglalakad ng walang sapin sa paa, nakihalo sa maraming tao, bumatak ng mahabang lubid. O yun ang aking pamantayan. Pero pagkatapos ng lahat, mga minamahal, ang aking karamdamang ketong ay walang kagalingan sa aking sariling pamantayan. Sa pamantayan na ituro ng aking mahal na nanay. Dahil ang nanay ko'y kapangpangan, mga minamahal, ang mga kapangpangan, mga minamahal, pagpatungkol sa Diyos, hindi sila mahuhuli. Dahil sa amin, linggo-linggo, meron kaming padasal. At pag Diyos ang pinag-usapan, marami kaming Diyos, mga minamahal. Ay kung tatanungin nyo, kilala ba namin ng Diyos? Ay marami akong pakikilalang Diyos sa inyo, mga minamahal. Ang problema, ang aming paglilingkod ay pamantayang aming natutunan sa aming ninuno, hindi ayon sa pamantayan ng ating mahal na Panginoon. Dumating ang ketong, walang kagalingan. Ang tanging paraan ay kamatayan. Bago dumating ang kamatayan, mga minamahal, September 27, 1989, alauna ng madaling araw, bago ako magpakamatay, nabasa ko na ang paanyaya sa Bulletin Today, nakalagay, Attend Jesus Miracle Crusade. Nung babasa ko pa lang ang paanyaya, nawala na ang aking insomnia, 3 buwan na ako walang tulog, mga minamahal, ako'y nakatulog. Kinabukasan, Merkules, pinuntahan ko ang gawain. Dumating akong may ketong, umuwi akong may ketong, napakinggan ko ang pangangaral ng ating mahal na magulang sa Panginoon, tamang pamantayan, at sambahin mo ang Diyos sa Espiritu at katotohanan mula noon. Magte-38 years na sa September 27 hanggang rapture by faith, wala nang ketong na bumalik sa aking katawan. Yun ang sinasabi ng malalang kasulatan, huwag kang magalak sa bagay na ito. Do not rejoice on it, but rather rejoice because your name are written in heaven. Nakasulat ang pangalan mo sa langit, yun ang ikagalak mo. Hindi yung gumaling ka na lang basta, wala naman nagbago sa buhay mo. Gumaling ka na lang basta, hindi mo naman nakilala ang Diyos na dapat paglingkuran. Dapat
gumaling ka, sumagana ang buhay mo, nakilala mo ang Diyos, ginawa mo ang kanyang pamantayan, sa lupa pa lamang tagapagmana ka na ng buhay na walang hanggan. Sabi ng ating nabasa, ginagantimpalaan ka ng Diyos pag ikaw ay gumagawa ng katwiran at malinis ang iyong kamay, ginagantimpalaan ka ng ating mahal na Panginoon. Sabi ng 21, sapagkat sa aking iningatan ang mga daan ng Panginoon. Yun ang pamantayan ng Diyos, mga minamahal. Dapat nasa right track ka, nasa daan ka ng Panginoon. Sabi, iniingatan mo yan. Hindi mo nililikuan sa kaliwa at kanan, hindi ka bumabalik. Diretso ka lang sa daang inilagay sa iyo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga, mga minamahal, kung wala tayo sa pamantayan, huwag ka umasa. Maaring sinuwerte ka ngayon. Iba yung pinagpala, iba yung sinuwerte, mga minamahal. Pag sinabing sinuwerte, dumating sa iyo ang kaginhawahan once upon a time. Ibig sabihin, minsan sa iyong buhay. Pagdating ng biyaya na yan, mawawala pa rin. Bakit? Dahil wala ka sa pamantayan ng Diyos. Pero kung nasa pamantayan ka ng Diyos, pag dumating sa iyo ang biyaya, ang kalusugan, ang kasaganahan, ano ba na mangyari? Nasa iyo pa rin ang biyaya ng ating mahal na Panginoon at tagapagmana ka pa rin ng buhay na walang hanggan. Walang pwedeng magbura ng pangalan mo sa aklat ng buhay dahil Diyos mismo ang nagsulat niyan. Walang ibang ating pinakamamahal na Panginoon. Kung mawala tayo sa pamantayan ng Diyos, sabihin natin, kaya ko sa sarili ko. Kasi ang daming napapanood ngayon, ito lang naman ang ginawa pinagpala na. Ang social media, mga minamahal, mabuti yan pag ginamit mo sa tama. Pero pag ibinabad mo ang sarili mo at na-adapt mo kung ano napapanood mo, kakalimutan mo ang Diyos, mga minamahal. Ito lang pala ginawa nito, sumagana na. Nagtayo lang ng pares-pares, isang kaldero, ngayon may restaurant na. Ngayon marami ng bahay, di ba? Hindi naman ito naglingkod sa Diyos, wala naman sa Jesus Miracle Crusade. O di napanood mo, hindi ka naman well-rooted. Ibig sabihin, hindi ka nakatanim, spiritually well-rooted. Hindi ka nakatanim ng mainam na spiritually. Mawawala ka sa mahal na Panginoon. Sasabihin mo, bakit ito? Pinagpala, hindi siya pinagpala. Sinuwerte siya. Ikaw ang pinagpala dahil nasa Jesus Miracle Crusade International Ministry ka. Pero, kung hindi mo magawa ang pamantayan ng Diyos, anong sabi ng ating nabasa? Psalms 9:17, ang masama ay mauuwi sa Siol, pati lahat ng bansa na nagsilimot sa Diyos. O yun ang katotohanan, mga minamahal. Pag nawala ka sa pamantayan ng mahal na Panginoon, nililimot ng Diyos, ang sabi, tawag sa iyo'y masama. Saan ka uuwi? Hindi sa langit. Ang sabi, sa Siol, sa impyerno, pati ang bansa na lumimot sa Panginoon. Maliwanag yan, nakasulat sa banal na kasulatan. Ang taong nakikita mo, hindi mo pwedeng paniwalaan. Pero ang Diyos na nagsasalita sa magitan ng kanyang salita, yan ang ating paniniwalaan. Yan ang ating napakinggang pangangaral mula sa ating mahal na magulang sa Panginoon. Bakit? Dahil merong tinatawag the righteous and the wicked. Ayaw mo siya gusto, dalawa lang ang tao sa daigdig. Yung sinasabing the righteous and the wicked. Ang ibig sabihin, masama at mabuti. Ano ang pagkakaiba nila sa huling panahong ito, mga minamahal? Kindly. The book of Ecclesiastes chapter 3, verse 17. I said in mine heart, God shall judge the righteous and the wicked, for there is a time there for every purpose and for every work. The book of Revelation chapter 22, verses 11 and 12. He that is unjust, let him be unjust still. And he which is filthy, let him be filthy still. And he that is righteous, let him be righteous still. And he that is holy, let him be holy still. And behold, I come quickly, and my reward is with me, to give every man according as his work shall be. Dito po sa aklat ng
Ecclesiastes Kapitulo 3, ang talata po ay 17. Sinabi ko sa puso ko, hahatulan ng Diyos ang matuwid at ang masama, sapagkat may panahon doon sa bawat panukala at sa bawat gawa. Dito po sa aklat ng Apokalipsis Kapitulo 22, ang talatay 11 at 12. Ang liko ay magpapakaliko pa, at ang marumi ay magpapakarumi pa, at ang matuwid ay magpapakatuwid pa, at ang banal ay magpapakabanal pa. Palakpak. Narito, ako'y madaling pumaparito at ang aking gantimpala ay nasa akin, upang bigyan ng kagantihan ang bawat isa ayon sa kanyang gawa. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Ano ang kalagayan ng masama at mabuti sa huling panahong ito, mga minamahal? Ang mabuti ba ay magpapakasama o ang masama magpapakabuti, mga minamahal? Pero banal na kasulatan ang sumasagot, mga minamahal, ano ang kanilang magiging kalagayan sa huling panahong ito? Kaya sabi ng ating nabasa sa Ecclesiastes, Kabanatang 3, ang talatay 17, hatulan ng Diyos ang matuwid at ang masama. Ang kanilang parehong kalagayan sa harap ng Diyos, ang sabi ng ating nabasa, sila ay parehong hahatulan ng mahal na Panginoon. Ang sabi mga minamahal sa second praise, sapagkat may panahon doon sa bawat panukala at sa bawat gawa. Ang ibig sabihin, itong gumawa ng mabuti ay may panahon para sa kanya. Ang gumawa ng masama ay may panahon para sa kanya. Ano ngayon ang magaganap sa huling panahong ito, mga minamahal, sa ilalim ng silong ng langit? Ano ang darating sa panahon ng mabuti? Sabi ng ating nabasa Apokalipsis 22 talatang 11, ano mangyayari sa liko? Ang liko ay magpapakaliko pa at ang marumi ay magpapakarumi pa. Ang tanong ko kanina, ano mangyayari sa masama at mabuti? Ang sabi ng ating nabasa sa Ecclesiastes, sa harap ng Diyos, pareho silang hahatulan. Subalit, may panukala sa bawat kapanahunan. Sabi ng ating nabasa, ano ang mangyayari sa liko? Magpapakabuti ba siya? Ang sabi ng ating nabasa, ang liko ay magpapakaliko pa. Kaya huwag mong asahan na ang liko ay magpapakabuti. At sasabihin mong sumagana kanyang buhay, bagamat siya'y liko, gagawin mo kung ano ang kanyang gagawin. Kung ginawa mo ang kanyang gagawin, ang ibig sabihin, ikaw ay kabilang sa masama na ahatulan ng Diyos sa panahon ayon sa panukala. Dahil ikaw ay hindi pala mabuti, ginaya mo ang liko, sabi ng ating nabasa, ang liko ay magpapakaliko pa, ang masama ay magpapakasama pa. Kung nagpakasama ka at nagpakaliko, dinaya mo lang ang sarili na ikay mabuti. Lumabas ang katotohanan, ikay pala'y liko na nagpakaliko pa, at masamang nagpakasama pa. Naintindihan natin. Ano naman ang kalagayan ng mabuti? Sabi ng ating nabasa, ang matuwid ay magpapakatuwid pa at ang banal ay magpapakabanal pa. Yun ang katotohanan sinasabi ng banal na kasulatan, mga minamahal. Kaya kahit hugutin mo yan, dahil siya'y banal na magpapakabanal pa, rooted, spiritually rooted, nakatanim siya sa iglesia. Kahit hugutin mo pa, kahit sinong magsabi sa iyo ng kasinungalingan, hindi ka matatanggal sa iglesyang ito dahil ikaw ay matuwid na magpapakatuwid pa, ikaw ay banal na magpapakabanal pa. Kahit nag-iisa ka na lang pumapalakpak, papalakpakan mo pa rin ng may galak. Papalakpakan mo pa rin may pasasalamat ang ating mahal na Panginoon dahil sa huling panahon ay lumabas sa katotohanan na ikaw ay matuwid na nagpakatuwid at banal na nagpakabanal pa. Pero kung baliktarin mo, dinaya mo lang ang iyong sarili. Dahil yun pala ang nakalagay, mga minamahal, sa banal na kasulatan. Ayaw sa gusto natin, ito ang mangyayari, mga minamahal. May nakita ang nagpasting. Sabi niya, fasting ako. Pagdating ng hapon, nag-break na. Pero sabi niya, fasting daw siya. Ay, pabayaan mo siya. Kung sabihin mo siya, sis, sabi mo, fasting ka. Tapos nagalit pa sa'yo, pabayaan mo siya. Dinadaya niya yung sarili niya. Ngayon, kung binubuli mo naman siya, dinadaya mo naman yung sarili mo.
Matapos mo siyang pamagsabihan, pabayaan mo siya. Eh, dinadaya naman niya yung sarili niya. Lumabas naman ng katotohanan na yun talaga ang kanyang katayuan. Eh, pagmamalaki niya siya'y nag-ayuno, pero pagdating ng hapon, nagbe-break na siya. Pagkatapos sabi, nag-ayuno ako. Marami nang gumawa niyan, mga minamahal. Kahit sa panahon namin, marami nang gumawa niyan. Sabi nung isa naming kasama, gusto mo ng 1,000? Eh, nung 1990, sa 1,000, parang 10,000 na ngayon. Mag-40 days ka lang. O, mag-40 days daw, meron ka ng 1,000. Sana kung straight yung 40 days, mga minamahal. Eh, kasi yung 40 days niya, yung kwarto niya, nangangamoy noodles. O, ngayon, nasaan na? Wala na. Hindi ba? Marami nang gumawa nun. Pero yung gumawa ng may katapatan, mga minamahal, hanggang ngayon, nandito pa rin, nakatayo, pinagpala ng ating mahal na Panginoon. Ay sinasabi, pasensyo lang hahatulan ng Diyos. Ayon sa panukala, mga minamahal, sa kapanahunan, ang ibig sabihin, anuman ang pagkatao ng bawat isa sa atin, sa kapanahunan, iyahayag ng ating mahal na Panginoon. Saan ka pa nababilang? Sa masamang nagpakasama pa, likong nagpakaliko, o sa mabuting nagpakabuti at banal na nagpakabanal. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya merong sinasabi na put on the new man. Para magawa natin yung sinasabing God's perfect specification, perpektong pamantayan ng Diyos, put on the new man. Ibig sabihin, ibihis mo ang bagong pagkatao. Kanya. In the book of Ephesians chapter 4, from verse 24 up to verse 26. And that you put on the new man, which after God is created in righteousness and holiness. Through holiness, wherefore putting away lying, speak every man truth with his neighbor, for we are members one of another. Be angry and sin not. Let not the sun go down upon your wrath. The second book of Timothy, chapter 3, verses 13 and 14. But evil men and seducers shall wax worse and worse, deceiving and being deceived. But continue thou in the things which thou hast learned and hast been assured of, knowing of whom thou hast learned them. Kindly po sa Tagalog. Mga taga-Efeso Kapitulo 4, versikulo 24 hanggang 26. At kay mga agbihis ang bagong pagkatao na ayon sa Diyos na nilalang, sa katuwiran at sa kabanalan ng katotohanan. Kaya nga pagkatakwil ng kasinungalingan ay magsasalita ang bawat isa sa inyo ng katotohanan sa kanyang kapwa, sapagkat tayo mga sangkap na isa't isa sa atin. Kayo'y mga galit na huwag kayong mga kasala, huwag lumubog ang araw sa inyong galit. Dito po sa 2 Timoteo Kapitulo 3, versikulo 13 hanggang 14. Darapot ang masamang tao, ang mga mandaraya, ay lalong sasama ng sasama, at mga dadaya, at sila rin ang mga madadaya. Kaya po dito po sa 14, dapat manatili ka sa mga bagay na iyong pinag-aralan at sa pinagkaronan mo ng katunayan, yamang nalalaman mo kung kanino mo ng atotohanan, natutuhan. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Sabay-sabay na palakpak na may pasasalamat. Lahat magsabi ng praise the Lord. Put on the new man o ibihis ang bagong pagkatao. Ano ba yung bagong pagkataong sinasabi, mga minamahal? Sabi ng ating nabasa, kayo'y magbihis ng bagong pagkatao. Ano yung bagong pagkatao na ayon sa Diyos ay nilalang sa katwiran, sa kabanalan, sa katotohanan. Yun daw yung tinatawag na new man na dapat mong ibihis. Sabi, isang bagong pagkatao ayon sa Diyos, hindi ayon sa sarili ng tao, kundi ayon sa Diyos. Ang sabi, ito'y nilalang sa katwiran, ito'y nilalang sa kabanalan, ito'y nilalang sa katotohanan. Yun daw ang bagong pagkatao, mga minamahal. Kaya sabi ng verse 25, kaya nga, pagkatakwil ng kasinungalingan, ay magsasalita ang bawat isa sa inyo ng katotohanan sa kanyang kapwa, sapagkat tayo nga'y sangkap ng isa't isa sa atin. Eh yung kasinungalingan, hindi mawawala yan, mga minamahal.
Meron nga impronto, kayang magsinungaling eh. Mga minamahal, marami na tayong experience, tumanda na tayong ganito. Pumuti na yung ating buhok. Impronto, kayang magsinungaling. Mga minamahal. Pero hindi dapat gayahin, hindi dapat kainggitan kahit ikaw ang nadihado. Ang ibig sabihin, kahit ikaw ang nalugi dahil may Diyos na sisingil sa kanila. Sabi ng ating nabasa, mga minamahal, yun ang ating ibibihis para tayo'y manatili sa perpektong pamantayan ng Diyos. Sa kasinungalingan ng iba, na ibaba ka lang, pero hanggang lupa pa rin ang iyong paa. Doon ka lang na ibaba, mga minamahal. Pero darating ang panahon, sila bababa, hindi lang tutungtong ang paa sa lupa, bubuluksok sila sa kailaliman ng lupa. Naintindihan niyo ibig kong sabihin? Ikaw na nalugi sa kasinungalingan ng iba, huwag kang magalit. Kaya ang sabi, pag binis mo ng bagong pagkatao, huwag ka na magsalita ng kasinungalingan, huwag kang magalit. Huwag mong pabayaan na ang galit mo ay lubugan ng araw. Dahil kapag nilubugan na ng araw ang iyong galit, ang ibig sabihin, hatred na yan, mga minamahal. Sabi ng banal na kasulatan, yung hatred, yung buot mo, yung galit mo, sabi ng 1 John 3:15, ang katumbas niyan, ikaw ay pumatay ng tao. Kaya mararamdaman mo sa katawan mo, nagkaroon ka ng karamdaman, walang kagalingan, isip ka ng isip, lahat na isip mo na, ina-confess mo na, hanggang ngayon, ganyan ka pa rin. Bakit? Dahil meron kang galit na lulubugan na ng araw. Naintindihan natin. Kaya dinidiscuss ko sa inyo, mga minamahal. Kasi lahat ng dapat niyong sabihin, nasabi niyo na, pero meron kang galit na lulubugan ng araw. Hanggang ngayon, galit ka pa rin. Dapat pag nakita mo yung gumawa ng kasinungalingan sa'yo, batiin mo ng praise the Lord para lumayas ang masamang espiritu. Ngayon, pag binangga ka, sabi nung isa, nagsalubong po kami, binangga po ako. Eh di bayaan nyo. Ako nasubukan ko nga, inaabot ko yung kamay ko, nasubukan ko yan. Sinasampal yung kamay ko. Pinabayaan ko lang. Basta ako, hindi ako galit, hindi masama ang loob ko. Ako kasi nag-aabot ng kamay pagbati sa aking kapwa at pagbibigay galang sa kanila. Kung ayaw nila ng kamay ko, kamay ko naman to, akin na lang to. Itataas ko na lang papuri sa ating mahal na Panginoon. Yung gumagawa nun, wala na rin naman. Nakasama ko pa sa ibang bansa, wala na rin naman, mga minamahal. Ako naman, kahabagan, mahal Panginoon, pinagpalang lubos ng ating mahal na Panginoon. At tinatalakay natin ito, mga minamahal. Kung ikay nagalit, tignan mo oras, naku, mag-aalas 6 na. Ngayon, lumulubog ang araw, 6:10, naku, magsi-6:10 na. Kailangan mawala na yung galit ko. Pag naging 6:10, ano kasi doon? 6:11 ng hapon, sinasabi ko, 6:11, nalubugan na ng araw yung galit. Hatred na yan. Ibig sabihin, pumatay ka na ng tao. Darating na ang bunga ng iyong kasalanan. Anong sising ginagawa mo, hanggang ngayon, andiyan ka pa rin sa kalagayan. Kaya kung meron kang kasalanan, lilubugan ng araw, yan ang pagsisihan mo sa harap ng ating mahal na Panginoon. Ituloy natin, mga minamahal, put on the new man, ibubuhos natin ang bagong pagkatao nilalang ayon sa Diyos, sa katiran, kabanalan at katotohanan. Dahil sabi ng 2 Timothy, chapter 3, verse 13, datapwat ang masamang tao at ang mga mandaraya ay lalong sasama ng sasama. Wala ka nang aasahan pa sa mga taong yan. Ang sabi, sila'y sasama pa ng sasama at mga mandaraya. Pero ang nakalulukot, ang sabi rito, mga minamahal, na nagagdadaya at sila rin ang mga madadaya. Yun daw mga mandaraya, sasama sila ng sasama, lalo silang mandadaya, lalo kang ilulubog ng ilulubog. Hindi sila matutuwang ikaw ay nakatayo, mga minamahal. Pero sabi, dahil sila ay mandaraya, sa kahuli-hulihan silang mandaraya, sila ang madadaya. Naintindihan nyo? Tandaan nyo ang 2 Timothy chapter 3, verse 13, mga minamahal. Kaya kung meron kang nakitang mandaraya, uulitin ko, huwag kang mainggit sa kanya. Mandaraya lang siya ngayon, pero sa susunod, siya na ang nadadaya. Bakit? Nadaya siya ni Satanas. Akala niya nakapagsinungaling ka para ibagsak ka.
Akala niya, nagawa niya ang gusto niya para sa'yo. Hindi niya alam, mga minamahal, dinaya siya ni Satanas. Ang ginagawa niya, yung kagustuhan ni Satanas sa kanya. Para siya'y mailagay sa paghatol, kagaya ni Satanas. Tingnan niyo yung mga anghel sa langit, mga minamahal. Since time, alam ng mga anghel sa langit sino ang makapangyarihang Diyos. At kilala rin nila sino si Satanas. Isang anghel na kagaya nila na binigyan ng authority ng ating mahal na Panginoon. Pero nung mag-aklas si Satanas, mga minamahal, itong mga anghel na hindi spiritually rooted, sila ay pahabay doon, pahabay dito, hindi malaman kung kanino kakampi. Kinalimutan ang Diyos na makapangyarihan, sumama kay Satanas na binigyan lang ng kapangyarihan ng Diyos. O akala nila nakapandaya sila. Pero ang katotohanan, silang mandaraya, sila ang nadaya. Bakit? Dahil ngayon, nakalaan sila sa tinatawag na paghatol at paghuhukom, mga minamahal. Naunawaan niyo yun? Kasaysayan sa langit yun. Kaya kung may databi sa inyo, at dadayain kayo, huwag kayong magpadaya. Pag nagpadaya kayo, sinamahan nyo sila, kayong mandaraya, kayo ang madadaya, nadaya kayo, mga minamahal. Kaya pag-ingatan nyo ang inyong sarili. Isa lang kasi ang ating pangangaral. Napakinggan nating pangangaral sa ating mahal na magulang sa Panginoon. Yun din ang bersikulo, nakalagay sa banal na kasulatan. Paulit-ulit naman nagamit ito sa pangalan ng ating ginagalang mga pastor, pangalan ng ating beloved, our beloved pastor, our beloved Mama Dear. Sa nagkataon lang nagkaroon ng iba't ibang title, pero yun pa rin ang bersikulo. Yun pa rin ang pangangaral. Kaya kung may tatabi sa'yo, sasabihin, hindi na, ganito na. Eh sabihin mo, salilinin mo na lang. Kasi well-rooted ako. I am spiritually well-grounded sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Meron akong iisang pastor, babanggitin ko ang kanyang pangalan hanggang sa huling hininga ng aking buhay. Bakit? Alam niyo, meron tayo isang kapatiran, bandang Bisaya. Dahil siya'y nag-backslide, mga minamahal. Nung siya'y binawian ng buhay, nakita niya yung kanyang kaluluwa humuwalay sa kanyang katawang lupa. Pag hiwalay ng kanyang katawang lupa, na mga minamahal, bigla siyang naalimpungatan sa mga kasalanan niya. Humiwalay na yung kaluluwa niya. Siya nagkukwento nito. Sabi niya, Panginoon, patawarin mo ako. Ibalik mo yung aking kaluluwa sa aking katawang lupa. Dahil iba na nararamdaman niya, alam niya kung saan siya pupunta. Panay ang sigaw niya, pero meron siyang naalala. Sa panalangin niya, wala ang pangalan ng ating ginagalang mga pastor. Inulit niya ang kanyang panalangin, mahal na Panginoong Isus, sa pangunang panalangin ng aming ginagalang mga pastor, patawarin mo ako, ibalik mo ang aking kaluluwa sa aking katawang lupa. Gumising siya, dumilat siya, nagkaroon siya ng buhay ng mga sandaling yun. Ako, meron din akong sariling patotoo, mga minamahal. Nung pandemic, nung kami sa aming kawayan, doon tayo dahil sa aming kawayan. 3 buwan kami rong walang labasan. Yung unahan ng pulpito, meron 2 exhaust dyan, mga minamahal. Pag ang araw ay sumikat na, doon sa bandang silangan, papasok yung araw, dikit-dikit kami. Para maarawan kami, 3 buwan kaming nandun. Pero dumating din ang panahon, mga minamahal, siguro mga 2 buwan na, yung nararamdaman na may COVID, lahat naramdaman ko yun. Pero hindi ko naman pwedeng sabihin sa mga kasama ko. Dahil pag sinabi ko ganito na aking nararamdaman, magkakaroon ng chain reaction yun. Sasabihin nila, wala na rin akong panlasa. Ang sama na ng pakiramdam ko. Kaya tiniis ko lang yun, mga minamahal. Hanggang linggo. Pagdating ng linggo, nag-counsel pa ako. Pag ngiti nila, ngingiti rin ako. Inilala ko lang ang sinabi ng ating beloved Mama Dear, beloved Arbustan Pastor, our beloved Mama Dear, kahit anong pagod mo, kahit anong naramdaman mo, pagkaharap mo ang kapatiran, huwag mo ipakita sa kanila, ngumiti ka na ikaw ay masigla. Pangangaral yan, ating beloved Mama Dear. Iyon lang ang ginawa ko, mga minamahal. Pagkatapos nun, nanalangin ako. Mahal na Panginoon, sa pangunang panalangin ng aming ginagalang mga pastor, pagalingin mo ako. Kasi pag hindi mo inalisto, ang puri kasi namin noon, 5:00 hanggang 12:00, mga minamahal, o 1:00, 7 oras. Pag hindi mo ako pinagaling, walang mangunguna sa pressing area. Kailangan pagalingin mo ako, mahal na Panginoon. Natulog na ako. 3:00 na madaling araw, mga minamahal, ako'y nanaginip.
ang ating ginagalang mahal pastor, ipinato ang kanyang kamay sa aking ulo. Pagpatong ng kamay, gumanda aking pakiramdam. Paggising ko, alas 3 na madaling araw. Alas 10 na madaling araw ako mga minamahal gumigising talaga. Pero alas 5 pa yung puri, nagpe-prepare pa ako prepare pa ko yung sarili ko. Maganda na yung pakiramdam ko. Pero mahina ang aking katawan kasi wala nga akong kain. Wala kang panlasa, wala kang pakiramdam Mahina yung aking katawan. Doon lang ako sa dingding, labas ako sa kwarto namin. Yung preacher's area, yun ang kwarto namin. Hanggang makarating ako sa pressing area, lumuhod na ako ron, nakita ng mga kasama ko, di nandun na lahat. Pagkatapos ng 1 oras, magaling na ako, pinalakas na ako ng ating mahal na Panginoon. Walang nakalam. No magaling na ako, tsaka ko lang sinabi sa kanila, ilang kami ron? Nasa 52 persons kami ron. Kahit isa, wala silang naramdaman. Pinagpala nga kami ng mahal na Panginoon. Pandemic, walang makain. Araw-araw, ulam namin, 3 klase. Alam niyo kung bakit? Ang dami nagpadala ng pagkain sa amin. Meron akong plan A. Meron kami 1 kilong isang kabang bigas. Plan A, magsasaing tayo. Pag ganun, malapit na maubos, kalahati na para umabot. Ang plan B natin, lugaw-lugaw na lang tayo. Gabi tayo kakain. Yun ang plan B namin. Plan C, pag humaba pa ang pandemic, ayan, siguradong absolute fasting tayo. Wala na tayong kakainin. Yan ang plan C. Diyan ko makikita sinong tatagal sa atin. Kaso, ang mahal na Panginoon, ginawa niya, plan A. Bago pa maubos yung 1 sakong bigas namin, may dadating na naman. Ang ulam namin, araw-araw 3. May magdadala ng kapatiran 3. Minsan ayaw papasukin ng mga pulis. Susunduin namin doon sa hangganan, mga minamahal. Alam niyo kung bakit 3 ulam namin araw-araw? Wala kasi kami rep. O di pag hindi namin niluto, sayang naman. Pag may nag-birthday, may birthday pa rin. Para kami hindi pandemic, nandun lang kami sa loob, mga minamahal. Kaya pagkatapos ng pandemic na i-preach ko, wala kaming rep. Pagbaba ko sa pulpito, sabi sa akin nung isa, huwag ka na mag-alala. Eto, pambili ng rep, bumili ka ng rep. Di meron na kami rep. Kita niyo dyan sa baba, yung malaking rep dyan. Kaya lang, hindi marunong gumamit ng digital na rep yung mga kasama ko. Akala nila analog. Hindi tuloy tumagal, laki-laki, nasira tuloy. Pero, biyaya yan ang ating mahal na Panginoon. Di ba? Anong ginamit kong panalangin? Pangalan ng ating iginagalang mahal na pastor. Sa pangunang panalangin ng ating ginagalang mahal na pastor, mahal na Panginoong Hesus, pagalangin mo ako. Inireas ako sa panaginip, paggising ko, magaling na ako sa pangalan ng ating mahal na Panginoon. Sabi ng ating nabasa, mga minamahal, put on the new man. Ito ibibihis natin. Pag ibinihis mo to, nasa katwiran ka na, nasa kabanalan ka pa, nasa katotohanan ka pa, walang mag-aalis sa'yo rito. Pero ikaw, magdadala ka ng maraming kaluluwa mula sa labas, dadalin mo sa tunay na gawain ng ating mahal na Panginoon. At ang ipangangaral mo sa kanila ay perpektong pamantayan ng Diyos. At dahil dyan, meron tayong tinatawag na Mighty Lineage. Mighty Lineage, ang ibig sabihin niyan, makapangyarihang angkan o makapangyarihang lahi o lahing makapangyarihan. Last verse, kindly po, maghanda at manugtog, mga magpaawit. In the book of Psalm, chapter 112, verses 2 and 3. His seed shall be mighty upon earth. The generation of the upright shall be blessed. Wealth and riches shall be in his house, and his righteousness endureth forever. Dito po sa Aklat ng Mga Awit, Kapitulo 112, ang talatay 2 at 3. Ang kanyang binhi ay magiging makapangyarihan sa lupa. Ang lahi na matuwid ay magiging mapalad. Kaginhawahan at kayamanan ay nasa kanyang bahay, at ang kanyang katuwiran ay nananatili magpakailanman. Palakpakan natin ang malakas na palakpak ang ating mahal na Panginoon. Last verse na, pumalakpak tayo na may pasasalaman at tayo ay nasa perpektong pamantayan ng ating Diyos. And finally, meron tayong tinatawag na mighty lineage o sinasabing makapangyarihang angkan o lahing makapangyarihan. Ano ang nasa atin? Sabi ng ating nabasa, ang kanyang binhi ay magiging makapangyarihan sa lupa.
walang pwedeng mag-alis sa'yo sa harap ng ating mahal na Panginoon. Ang lahi na matuwid ay magiging mapalad. Lahi mo yan. Mula sa lahi mo, kung di pa bumalik ang mahal na Panginoon, ang mga anak mo at mga apu-apuhan, pagpapalain ng mahal na Panginoon. Kung bumalik na, ikaw na nauna sa lahi, kasama kang magmamana ng buhay na walang hanggan. Ang sabi, kaginhawahan, kayamanan ay nasa kanyang bahay at ang kanyang katwiran ay mananatili magpakailan paman. Kaya ang nasa atin ay sinasabing God's perfect specification o perpektong pamantayan ng Diyos. Lahat tayo tumayo at tumawid sa ating mahal na Panginoon. So, meron kayong dalang baguhan, nasa loob ng ating banal na chapel, nasa left and right wing sa labas, at mga nasa labas, mga minamahal, nasa garahe, sila'y nandun, puntahan nyo sila. Dalhin nyo sila sa harapan habang tayo umaawit sa ating mahal na Panginoon. Ating beloved co-teacher, Red Brother Hill. Amen. Praise the Lord. God bless you po, beloved of the preacher, Luke Angles. Ating napakaganda magandang ebanghelyo ng kaligtasan. Tayo po lahat ay tumayo, mga inibig ko. At minsan pa natin papurihan, pasalamatan, ating dagalan Diyos sa buhay. At sa ating mga inibig ng mga baguhan, ngayon po araw ng kaligtasan, ngayon araw ng pagtanggap. Pumarito po kayo sa harapan, tayo pinumpormal ating mahal na Panginoon, habang tayo po umaawit sa ating dagalan Diyos sa buhay. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Pusong dalisay ang aking nais. Yes, hallelujah. Nalikhain mo, O Diyos, para sa akin. Pusong dalisay ang aking nais. Nalikhain mo, O Diyos, para sa akin. Pusong dalisay ang aking nais. Habang ating inaawit na pagpuring awiting tumayin, Nalikhain mo, itaas mo ating mga kamay. para sa Ibigay mo yung mga mata kapatid. At minsan pa natin punay-punay, alalahanin ang napakabutihan ng Diyos. Simula ng ating siyang paglingkuran na nagkaroon tayo ng dalisin ng puso. Hallelujah! sa akin. Hallelujah. Isang puso kapag na sa'yo'y nagmamahal. Isang puso sa'yo'y walang nalinlangan. Yes, ma'am. Isang pusong itinitibok na ika'y paralan. Handog ko'y magpupuri sa'yo naman, Jesus. Hallelujah! Pusong dalisay Ito ang ating laging ang naisin, mga inibig. Na lahat tayo magkaroon ng pusong dalisay na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sa pamamagitan ng mga tulad at aral na piniiniwan sa ating at magagmula sa ating mahal na Panginoon. Ito ang ating mga gamit upang tayo magkaroon ng pusong dalisay, pusinag ng puso. Hallelujah! Isang puso kapag na sa'yo'y namamahal. Hallelujah! Isang puso sa'yo'y walang nalinlangan. Isang pusong itinitibok na ika'y paralan. Handog ko'y magpupuri sa'yo lamang. Yes! Hallelujah! We love you! Hallelujah! You want to praise you, Holy Spirit, oh God! Thank you, dear Jesus, for showing all over the voice of prayer. Hallelujah! We love you, dear Jesus! We love you, dear Jesus! Isang
tayo po'y nasa huling panahon. Yung mga iniwan turot aral sa atin ng ating mga magulang sa ating mahal na panahon. Yung perpektong pamantayan ng Diyos na iniwan sa atin. Ito'y ating panghawakan, mga inibig ko. Sapagkat totoong napakalapit na ng pagbabalik ng Diyos. Anytime rapture will take place any moment now. Ang kaguluhan sa mundong ito, mga inibig ko. Ang napipitong gera, ang pagputok ng mga bulkan, ang pagyanig ng mga lupa, ang kahirapan, mga virus na darating sa mundong ito. Walang ibang makakatayo, kundi ang mga member lamang ng gawain ng Jesus Medical International Ministry, sapagat ating kinalima yung perfectong pamantayan ng Diyos na itinuro sa atin na ating mga magulang sa ating mahal na Panginoon. Huwag tayong pagkapanti sa ating paglilingkod, mga inibig ko. Nandyan na ang kaguluhan, mga inibig ko. Maglingkod tayo ng mukatapatan, natatand tayo lahat ng Diyos na meron tayong talisay ng puso. Ingatan natin ang ating patapat na maginig sa Diyos, mga inibig ko. Habang tayo lahat tumayo, mga inibig ko, may isa pa natin papurihan, masalamatan ang ating dakilang Diyos. Na sa'yo'y mamahal, Sabihin mo, kapatid, isang puso sabihin mo, iniibig kita, minamahal kita, mga Panginoon. Pag-ianay ko na kita ng isang katapasan hanggang sa iyong pagmamalik. na ika'y malalala. Ang dugo'y mapupuri sa'yo Pasalamatan ang ating pinakamahal na Panginoon. isang puso na paz na sa'yo'y nagmamahal. Isang puso sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong itinibig mo na ika'y marangalan. Ang dugo'y mapupuri sa'yo lamang. Habang meron tayong lakas panahon, pasalamatan ang Diyos. At para hindi ko na magagawa ito, mga inibig Na ko. sa'yo'y Hallelujah, hallelujah, hallelujah. nagmamahal. Isang puso sa'yo walang alinlangan. Isang pusong itinibig mo na ika'y marangalan. Ang dugo'y papupuri sa'yo lamang, Jesus. Ang dugo'y papupuri sa'yo lamang, Jesus. Sa ating mga iniibig na mga pagunti kayo sa harapan, bagay sa ating beloved because viewers from all the world, there are 4 requirements of salvation, 4 ang susi ng kaligtasan, upang yung perfectong pamantayan ng Diyos ay ating pong masusunod. Unang-una, kailangan magkaroon ka ng faith, pananampalataya. Sabi naman Biblia na ang pananampalataya po ay nakukuha sa pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos. Pananampalataya, isang bagay na hindi mo nakita, sinampalatayanan mo, diyan nalulugdan ng Diyos. At kung wala kang pananampalataya, kailanman hindi ka kalulugdan ng Diyos. At ang sino mga lumalapit sa Diyos, kung siya ay sumampalataya ng isang Diyos lamang, na siyang tagapagbigay ganti sinigsihanap sa Kanya. Napakinggan nyo mga pinagpalang buhay po ito kanina, ang magandang Ebanghelyo ng Kaligtasan, umusbong ang maliit na balta sa inyong puso, ito pong inyong magagamit sa nalapit na pagbabalik ng Diyos. Yan po ang una. Pangalawa, yung godly repentance. Sabi naman Biblia, for all have sinned and come short the glory of God. Lahat ay nangakasala at walang umabot sa kalooban ng Diyos. There is none righteous, no not one. Wala sa mga matwid, wala. So para tayo maging matwid sa harapan ng Diyos, kailangan magsisi ka ng taos puso. Pag nagsisi ka, huwag mo nang balikan yung dati mong ginagawa. At upang may sagawa mo ang ganap na pagsisisi, ganapin mo ay ikatlong ligimento ng kaligtasan, ang baptismo sa tubig sa pangalan ng ating mahal na Panginoon. Nasabi sa Gawa 2:38, mangagsisi at mangagbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo sa kapagkapatawad niyo ang kasalanan at tatanggapin niyo ang kaloob na Espiritu Santo. Ibig sabihin,
Pag kayo po inilubog sa tubig, natataglan yung karamdaman, mabigat na problema sa lunan kasama nalubog sa tubig. Pag ahon mo na iwanin doon lahat, isa ka na born again Christian, bagong nilalang ka na sa harapan ng ating mga Panginoon. Nasabi sa Roma 6:4-5, makakalakad ka na sa panibagong buhay. Yung dati mong buhay makasalanan, iwan mo na yun, ang lakad mo ngayon patungo na sa ating pinakamamahal na Panginoon. At sa iyong pagkapatuloy, ang Diyos na po ang magbibigay ng pang-apat. Siya lamang po ang may kapangyarihan gumawa nito, baptismuhan ka ng kanyang banal na Espiritu. Sabi sa Roma 8:9, ang sinumang taong walang Espiritu ng Diyos, walang Espiritu ng Kristo sa Kanya. So paano kayo magkakaroon ng Espiritu ng Diyos? Kailangan niyong pagkapatuloy, pananatili, sundin at unawain ang banal na kalooban ng Diyos. Kaya sa gusto, isagawa niyo po ang una at ikalawang reglamento ng kitasan, panampatay pagsisisi. Pakitaas po niyong dalawang kamay. Pakipikit na po niyo yung mga mata. At mula sa inyong puso, gayahan niyo po ang aking panalangin kasama taos pusong pagsisisi sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sabihin mo, aking pinakamamahal na Panginoon Jesus. Maraming salamat po sa banal mong salita na aking napakinggan. Mahal na Panginoon Jesus, patawarin mo po ako sa lahat ng aking nagawang kasalanan mula na aking magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Mahal na Panginoon Jesus, tinatanggap kita ngayon bilang aking Diyos at Hari at tagapagligtas. Hugasan mo po ako ng banal mong dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Gawin mo po akong tunay na Kristiyano sa puso, sa gawa, at sa katotohanan. Isulat mo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay sa kalangitan at nangangakong maglilingkod sa iyo. Iligtas mo rin maging ang aking mga mahal sa buhay. Ito ang aking samot panalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Patuloy po kayo magsisi, kami po manalangin sa inyo. O po dakilang mapagpalang ang banal sa langit sa makapangyarihang pangalan mo, aming pinakamamahal na Panginoon Kristo na pinagbubukan ng mga biyaya sa bungang panalangin, aming dilibila po ng mga pastor, evangelist, almadayang Papa o God, sa aming mga iniibig na mga Panginoon tumanggap sa iyo, sa aming webcast viewers tumanggap sa iyo sa Osto, patawarin mo po sila sa nagawa nila ng kasalanan at hugasan mo po sila ng kabanal-banal mong dugo na umago sa krus ng Kalbaryo, gawin po silang tunay na Kristiyano sa puso, sa gawa, sa katuhanan. Isulat mo ko nilang pangalan sa aklat ng buhay sa kalangitan na ito rin po ang simulain ng kanilang marubrob na paglingkod sa Diyos and save also their loved ones. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Sa apat na reglamento ng kaligtasan, dalawa pa namin sa sagaw pa ng patay pagsisisi. After po ng ating closing prayer, huwag po kayong uwi na di tanggapin ang baptismo sa tubig sa pangalan ng ating mahal na Panginoon. Sapagat kung kayo uwi na di nagpabaptismo sa tubig sa pangalan ng ating Panginoon, ibig sabihin, ayaw niyo mapatawad na sa inyong kasalanan, ayaw niyo gagaling ng karamdaman, ayaw niyo mawalan yung mga problema niyo. Subasi, pag uwi niyo mamaya, ganapin niyo ikatlong reglamento ng kaligtasan, santyok na bagay. Pag uwi niyo mamaya, baon-baon yung kapatawaran, kagalakan, kapayapaan, kagalingan na nagmumula sa ating dakilang sa buhay. Sa inyong pagkapatuloy, ang Diyos na po magbigay ng pang-apat, baptismo kanyang banal na Espiritu, empresad. Bilang mga anak ng Diyos, meron na kayong karapatan ng tumagal at amasalangat bilang kanyang mga anak sa ating closing, sa ating prayer for the sick at po yung ibig ang pagkatawas at Ordinary Preacher, Ordinary Preacher, Rap Blanco. Amen. Praise the Lord. God bless you, my beloved co-preacher, beloved Brother Hill Cruz. Tayo pong manamahal, manalangin para sa lahat ng ating mga pangailangan. Anuman ang ating mga prayer request, mga minamahal, yan po ay tutugunin ng ating mahal na Panginoon sa malang kaparaanan. Kapag ito po, tayo po ay may pananampalataya. Tayo po manamahal ay manalangin ng pagsisisi. Dakila po namin ang masalangit. Diyos na mapangrihan sa lahat, pinakamamahal na Panginoon Jesus, sa mga buong dalangin po, ang aming kagalang-galang mahal pastor, end time prophet, narito kami sa banal na paanan, mahal Panginoon, nagsisisi, nagpapakumbaba, Diyos, sa lahat ay mapagkukulang sa iyo. Patawarin mo kami at tulungan mo kami. Masunod po namin lahat mong kautusan, mahal Panginoon, upang maging handa sa ano ay pagbabalik at maggamit po rin po kami, mahal Panginoon, sa napakarami pang maligtas na mga kaluluwa. Hallelujah, gawin mo kaming ilaw at asin sa libutang ito, Diyos. Hallelujah. Dakilang pasasalamat palagi po namin Hallelujah, hallelujah. Pinabanggit, malapay sa aming panalangin sapagkat, O Diyos, pinagkalooban mo kami na totoong mamagulang sa iyo, naghubog sa amin sa iyong purong masalita upang makalakad kami, malapay noon, ng ayon sa iyong kalooban, to kaya, beloved children, malapay noon, mapangalagaan kami hanggang saan ay pagbabalik, sama-sama kami, malapay sa buhay na walang hanggan, ay patuloy na kalakasan, mabang buhay, nag-umapaw, na mga dakilang malatandad, kabalaghan, malapay noon. Hallelujah.
Hallelujah. Mga pagpapala, spiritual, physical, material, pagpapala, mahal na Panginoon, umapaw sa buong sambayan, ginagana magulos, we have family, mahal na Panginoon, upang may sakatuparan ng nais mo na bago magbabalik, lahat mga hinirang sa buong daigdig, mahal na Panginoon, madala po muna sa iyong paanan, sa magitan ng tunay mga ebanghelyo, mahal na Panginoon, sa pangalan ni Jesus, in Jesus' name, Amen and Amen. Mga minamahal, ilihas po natin ating mga sarili, isang kamay sa ating ulo, isang kamay sa parte ng katuan ng karamdaman, at i-cast out po natin, mga minamahal, anumang uring ng masamang espiritu ng karamdaman, problema man yan, o bisyo man yan, pinagkalooban tayo, mga minamahal, ng kapangyarihan upang palayasin ng masasamang espiritu ng mga problema, bisyo, anuman yan, mga minamahal, banggitin po natin isa-isa sa mga kapangyarihan. Pangalan ni Jesus, aming sinasaway, di masab cancer, leukemia, asthma, diabetes, leprosy, AIDS, homosexuality, mental problems, financial problems, drug addiction, unbelief and doubts, vanity, being glorified, lust, covetous, materialism, Diyos sa idolatry, cast out, mga utang, cast out, Diyos Jesus. Hallelujah, Diyos sa poverty, cast out, in Jesus' name, be healed, also stop right now, by the begun, in Jesus' name, be blessed abundantly, God, in Jesus' name. Hallelujah, 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 praise the Lord. Amen. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. As point of contact, maminamahal, bilang pasalamat sa ating mahal na Panginoon, lahat ay tinanggap na po natin lahat at mga kahilingan, pinagkaloob na ng ating mahal na Panginoon sa malang kaparaan. Sisigaw po natin, maminamahal, ang very powerful words na hallelujah, praise the Lord. Yan po ay 1,000,000 times sa pagpupuri sa ating mahal na Panginoon. Galing sa ating mga puso, maminamahal, 3 beses, sabay lukso, sabay-sabay po tayo. Praise the Lord! Thank you, Lord Jesus! Hallelujah! Salamat po, mahal na Panginoon, sa dakilang kapangyarihan. Pinagkalubos sa amin, O Diyos. Dakila ka, mahal na Panginoon, kamangha-mangha ang iyong magawa sa aming buhay. Glory to God. Purihin ang ating mahal na Panginoon.